Lumakas pa po bilang super typhoon ang bagyong may international name na Bavi na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan o ang sentro nito namataan 3,090 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumasok ito ng PAR sa Miyerkules at saka ito tatawaging bagyong Inday. Sa ngayon, kumikilos ito pakanluran pero posible pang umangat ito ng bahagya sa mga susunod na araw. At sa forecast ng Pag-asa, posibleng tumbukin ng bagyo ang hilagang bahagi ng Luzon. Sa ngayon, pansamantalang nawala ang epekto ng habagat pero naka-aapekto pa rin ang easterlies sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon pati na sa Visayas. May localized thunderstorms din sa iba pang bahagi ng bansa. Sa forecast ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas ng hapon sa ilang bahagi ng bansa, kabilang na ang Ilocos Region, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa at Bicol Region. May mga pag-ulan din sa Visayas at Mindanao. Asahan po ang malalakas na ulan sa Leyte Provinces, Negros Island Region at Soc-Sargen. Halos ganito rin ang panahong inaasahan sa linggo. May malalakas na ulan na rin sa Mindoro Provinces, Western Visayas, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at Caraga. Sa Metro Manila naman, hapon inaasahang mararanasan ng ulan bukas. At sa hapon din ang tsansa ng ulan sa linggo. Bistado ang tatlong umano'y fixer sa dalawang sangay ng Land Transportation Office o LTO. Saksi, si June Veneracion. 800 piso lang ang tamang singil sa pagproseso ng student permit sa LTO Manila West District Office sa Maynila. Pero ang dalawang fixer umano na hinuli sa entrapment operation, naniningil ng 3,500 pesos. Sa hiwalay na operasyon, huli rin ang isa pang hinihinalang fixer sa LTO Diliman, Quezon City dahil sa mabilisang pagproseso umano ng driver's license sa halagang 7,500. Ganong 1,600 lang talaga ang tamang bayad. Further investigation revealed that one of the arrested suspects admitted is in contact with LTO employee for the facilitation and processing of transactions in exchange of exorbitant fees. Sabi ng PNP CIDG, alam na nila ang pangalan ng kasabot umunong empleyado ng LTO. Iniimbestigahan na siya ngayon para siya naman daw ang sumunod na maaresto. Nakakulong ngayon sa CIDG ang tatlong arestadong suspect. Sabi nila, na-set up lang umano sila. Pero hindi naman nila itinanggi na tumutulong sila sa mga gustong kumuha ng lisensya. At saka wala na pong ibang pagkakitaan sir. Kaya naano rin ako rin. Magkano po ba porsyento mo doon? Mga 1K lang sir. Wala, nangyari na po eh. Nandito na ako eh. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilaw, pananagutin din ang mga hepe ng dalawang opisina kung saan nahuli ang mga fixer. Itong dalawang to, ganyan pa rin nangyayari. Command responsibility nila yan, area nila yan. So, i-relieve ko sila today. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Naipadala na po kay Vice President Sara Duterte ang notice para sa pagsisimula ng impeachment trial sa Lunes. Ayon sa prosekusyon, handa na ang testigong ihaharap nila sa unang araw ng paglilitis. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Para sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, ipinadala ng impeachment court sa Vice ang notice na ito na pirmado ni Senate President at Presiding Officer Sherwin Gatchalian. Ipinagbibigay alam sa kanya na ang kanyang paglilitis ay magsisimula sa July 6 ng alas 2 ng hapon. Sinasabihan din si Duterte na humarap sa korte pero pwede ring magpadala na lang siya ng abogado. Nagpadala din ng notice ang impeachment court sa House of Representatives para formal na ipaalam na handa na ang Senado sa impeachment trial. Nakahanda na rin ang session hall ng Senado kung saan gagawin ang paglilitis. Narito po ako ngayon sa session hall ng Senado at kung nyo po makikita ay iba na po yung layout dito. No? Yung mga upuan ng senador, imbis na nakaharap po doon sa watawat ng Pilipinas, ay nakaharap na po dito sa gawing likuran. At narito naman po yung upuan ng witness na may puting upuan. At meron hong mga upuan sa gawing kaliwa at kanan para naman po yan sa depensa at prosecution. Ayon po sa Senado ay handa na sila para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
Nagpulong din ang mga senador na uupo bilang senator judges. 8 majority senators ang dumating, 2 naman mula sa minorya, sina Senador Robin Padilla at Senadora Loren Legarda. Matapos ang meeting, hindi na nagpaunlak ng panayamang karamihan. Matipid naman ang sagot ni Senador Erwin Tulfo. Basta ang pinag-usapan lang namin sa all about impeachment. Binigyan kami ng mga documents para to follow yung sequencing. That's it. Sa pagdarausan ng paglilitis, naglatag na ang mga miyembro ng media ng kanilang mga gagamitin sa paghahatid ng balita sa Lunes. Nag-ikot din ang ilang opisyal ng PNP Police Security and Protection Group sa loob ng gusali para makita ang paghahanda sa seguridad. Nagdagdag din ng pulis na magbabantay sa Senado. We're prepared for make sure that the proceedings will run smoothly. Ayon sa prosecution, handa na ang testigong iharap nila sa unang araw ng paglilitis. Kasi ang understanding naman po natin, one witness, one trial day. Pero kung kaya na ho namin makapagsalang ng dagdag para siyempre ma-expedite din po yung proceedings, it is something that we will do. Pero sa pagkukonvene ng impeachment court sa Lunes, inaasahang una sa agenda ang pagresolba kung magtatalaga ito ng ibang presiding officer. Gayun din kung bubuksan ang kahong may tax records ng vice-presidente at kanyang mister at kung papayagan ng private prosecutors na magtanong sa mga testigo. Mukhang wala na talagang hadlang yung pagsimula ng impeachment trial sa Lunes. Kailangan talaga ay pakinggan ang ebidensya, tapusin ang proseso, huwag hadlangan. Handang-handa na rin ang depensa sa paglilitis. You're ready to go to trial then, and we are ready to go to trial now. Pero tayo naman sa defense, handa lang po tayo sa namang ebidensya na sinasabi nilang ilalatag nila. Ang posisyon naman ng depensa tungkol sa pagbubukas ng BIR box. Sundin lang natin yung batas pagdating sa mga restrictions on disclosure. Wala po kaming tinatago at wala po kaming kinakatakutan sa box. Ang sa atin lang po ay pagsunod sa batas. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Ito na ang ikalawang pagkakataon na na-impeach si Vice President Sara Duterte at sa Lunes magsisimula na ang paglilitis sa kanya. May dalawang bahagi ang proseso, ang initiation at ang trial. Ang initiation ay nasa ilalim ng Kamara o House of Representatives. Dito po nangyayari ang pagsasampa ng reklamo na kailangan i-endorse ng isang kongresista. Dadaan po ito sa Committee on Justice na susuri kung ang reklamo ba ay sufficient in form and substance, may sufficient grounds at kung may probable cause para ma-impeach ang inireklamo opisyal. Kung oo ang sagot sa lahat ng yan, gagawa po sila ng committee report at resolusyon na naglalatag ng Articles of Impeachment at ito ay ipapaaproba sa plenaryo. Kapag 1/3 o higit pa ng lahat ng mga kongresista ang sumang-ayon sa Articles of Impeachment, itinuturing ng impeached ang opisyal. Pwede rin maghain ang di bababa sa 1/3 ng mga kongresista ng verified complaint o resolution na siyang bubuo sa Articles of Impeachment. Oras na ma-impeach ang opisyal, itatransmit ng Articles of Impeachment sa Senado. At dito na po papasok ang ikalawang yugto, ang paglilitis. Magkoconvene ang Senado bilang impeachment court at tatayong senator judges ang mga senador. Pwede nga bang hindi personal na dumalo si Vice President Sara Duterte? Tinanong po namin si Attorney Paulo Tamase, Assistant Professor ng UP College of Law. Yes, pwedeng hindi dumalo si VP Sara. Hindi gaya ng kriminal na proseso sa korte, hindi essential yung presence ng akusado or yung respondente dito sa impeachment. Kung nanaisin ni VP Sara na magpakita mismo sa trial, pwede niyang gawin yon. Pwede din niyang piliin na tumestigo sa impeachment trial para sa kanyang sariling depensa. Bibigyan ng pagkakataon ng impeached official na maghain ng kanyang sagot sa Articles of Impeachment. At sa paglilitis, pakikinggan ang mga testigo at susuriin ang mga dokumentong ipipresenta na magkabilang panig. Tatapusin munang talakayin lahat ng Articles of Impeachment bago magbotohan ang mga senator judge kung guilty o not guilty ang impeached official. May deadline nga ba ang Senado para tapusin ang impeachment trial? Depende talaga siya sa bilis ng proseso, kabilang na kung gaano katagal yung presentation ng ebidensya. Of course, yung isang natural potential na deadline dito ay yung pagtatapos ng termino ni Vice President Duterte sa 2028. Pero medyo matagal pa iyon at mayroon din kasing mga views na kahit matanggal na sa pwesto yung isang
impeachable officer ay pwede pa rin magpatuloy sa paglilitis yung Senado upang pag-usapan yung disqualification issue. But other than that, wala kasing timeline na binibigay yung saligang batas natin. Pagkatapos ng paglilitis, boboto ang mga senator judge kung i-convict o i-acquit ang opisyal. 2/3 ng kabuang bilang ng mga senador ang kailangan para ma-convict ang opisyal. At kahit sa isang article of impeachment lang guilty, convicted ang impeached official. Pero ang tanong ngayon, paano bibilangin ang 2/3 ng Senado na nakasaad sa konstitusyon? Sa ngayon kasi suspendido si Senator Jinggoy Estrada dahil sa kinakaharap na kasong plunder at graft kaugnay sa infrastructure projects ng DPWH. Nagtatago naman si Senator Ronald Bato de la Rosa na nahaharap sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Ay kay Attorney Tamase, may dalawang pananaw tungkol dito. Isa, pagbabatayan ang kabuang bilang ng mga senador na 24. Ibig sabihin, 16 ang 2/3. But mayroon ding emerging view ngayon, no, na nilalabas ng ibang scholar at eksperto sa saligang batas na kung ganoon yung patakaran natin, then baka naman umabot tayo sa punto na hindi na magagampanan ng Senado yung mga constitutional niyang tungkulin dahil lamang marami siyang kasapi na either hindi makita sa Pilipinas o nakakulong dahil nag-aantay ng paglilitis sa mga graft cases. So, kung ganoon, ang kanilang pragmatic or practical na pagbabasa ng saligang batas ay ang 2/3 binibilang lamang siya doon sa mga kaya dumalo doon sa sesyon ng Senado. Ayon sa eksperto, pwedeng umakyat sa korte ang issue. Pwede magpasa ng resolusyon or rule ang Senado, depende sa kanilang practices na ito yung ituturing nila na 2/3. Hindi yun binding sa ating Korte Suprema, pero mahalaga yung pagbabasa ng Senado sa sarili niyang mandato sa saligang batas dahil siya yung may kapangyarihan na magditis nitong impeachment. Pwede din magkaroon ng desisyon yung korte kung magkakaroon ng proper na case before it. Pero at this point, masyado pang maaga. Kapag na-convict, matatanggal sa pwestong opisyal. Sa ilalim ng 1987 Constitution, pwede rin siyang ma-disqualify sa paghawak sa anumang posisyon sa gobyerno. At kapag na-acquit naman, pwede siyang magpatuloy sa kanyang pwesto, pero pwede ulit siyang masampahan ng impeachment complaint matapos ng 1 taon. Pinal na ang desisyon ng senator judges. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng iapela at questionin kahit idulog pa sa Korte Suprema. Walang tinatawag na motion for reconsideration sa Senate Impeachment Court. Ay kay Attorney Tamase, mahalagang bahagi ng demokrasya ang proseso ng impeachment para matiyak na sumusunod ang mga opisyal ng gobyerno hindi lang sa batas, kundi sa mandato ng taong bayan na naghalat sa kanila. Mahalaga yung impeachment at yung proseso na ito kasi isa itong pagkakataon upang yung mamamayan sa pamamagitan ng kanilang mga representante sa House at sa Senado ay mabigyan ng pagkakataon na tanongin yung kanilang mga inihalal na matataas na opisyal kung dapat pa ba kayo pagkatiwalaan sa pwesto. Yung impeachment, ang pushback lagi ng mga scholar dito ay political yung proseso. Hindi ito accountability sa isang korte. Hindi din ito accountability sa isang graft case kasi hiwalay pa yung criminal na prosecution ng graft kung convict nga yung isang opisyal. Pero accountability talaga to sa mamamayan mismo, lalo na sa Pilipinas. Bagong makasaysayang pagkapanalo ang naitala ni Pinay tennis sensation Alex Ayala sa Wimbledon Championship sa England. Matapos pataubin ng Australia na si Maya Joint, si Ayala ang unang Pilipinong umabot sa ikatlong round ng anumang Grand Slam event sa Open era. At sa mainit na laban, unang nakuha ni Joint ang first set sa score na 3-6. Pero nakabawi si Ayala sa second set sa score na 6-2 at tuluyan nang ibabaw sa third set kung saan hindi na nakapuntos pa si Joint. Binati naman ng tennis legend na si Venus Williams si Ayala na kamakailan lang ay naging partner niya sa isang doubles event. Susunod na makakatapat ni Ayala si 6-time Grand Slam champion at reigning Wimbledon champion, Iga Swiatek ng Poland.